Bossing Vic Soto trending sa biro sa anak at Daryl Yap sinubukang makipag-areglo kay Bossing Vic Soto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, March 29. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, super nag-trending ang biro ng Eat Bulaga host na si Bossing Vic Soto sa anak nitong si Pasig City Mayor Vico Soto kahapon sa campaign kick-off about being the next president of the Republic of the Philippines. So pakinggan natin kung paano pinakilala ni Bossing Vic Soto ang kanyang anak na si Mayor Vico Soto. So yun nga mga kaparokya, pabiruman ang sinabi ni Bossing Vic Soto ay sobrang nagbigay ingay ito sa buong bansa at puro positive ang naging comment ng nakararami. May ilan na nagsabi na bubut pa daw di umano si Mayor Vico Soto, pero ito lang po ang masasagot ko sa lahat ng nagsabi nun. Ang isa sa pinakamahirap na posisyon sa bansa bukod sa pagiging presidente ay ang pagiging mayor po ng isang syudad dahil sila po ang nasa grassroots na hindi nakikita ng presidente at sobrang laki ng pinagbago ng Pasig nung time na siya na po ang namuno dito. At masasabi natin na magaling na leader si Mayor Vico Soto dahil may political will po ito. Isa sa magandang nagawa nito ay wala ka nang babayaran sa hospital sa Pasig, which is hindi pa naman ganun ka-smooth pero ang ganda ng improvement when it comes sa health system ng Pasig. Pagdating naman po sa education ay sobrang laki ng iginanda nito mga kaparokya. Saan ka nakakita na per student ay may 1,500 na allowance at kumpleto pa ang kagamitan. Wala na atang PE uniform na makikita na tatak ng school. Lahat tatak Pasig. May sapatos, pamasok at pam-PE, madaming scholars at mas dumadami pa po. Inuuna ang senior citizen, naglilibot araw-araw sa kanyang nasasakupan niya ng mga ilang bagay or project na ginawa ni Mayor Vico Soto sa Pasig. So sino ba ang mayor sa bansa na nag-iikot sa kanyang nasasakupan araw-araw? Bukod tangi lang po si Mayor Vico Soto. Marami dyan matagal na sa serbisyo pero walang nagawa. In 9 years, masasabi mong bubut pa? Oh, come on, sabi nga ni Mayor Vico Soto. But the problem is, mga kaparokya, ay eligible po si Mayor Vico Soto to run in a higher position in 2028 dahil 39 years old pa lamang siya that time. Ang pagiging presidente must have 40 years of age. Yun po ang pwedeng tumakbo bilang presidente. So by that time mga kaparokya ay 39 years old lang po si Mayor Vico Soto dahil pinanganak po siya noong June 17, 1989 at uupo po ang presidente by July 1, 2028. So 39 years old lang po talaga si Mayor Vico Soto kaya hindi pa po siya pwede tumakbo bilang presidente. So malamang mga 2034 pwede na po siyang tumakbo kung ibibigay po yan ng Panginoong Diyos na may kapal. If I were kay Bossing Vic Soto, kahit pa sabihin natin na biro ang sinabi niya kahapon, ay wag na muna siyang maglabas ng ganyang pahayag or biro. Baka i-demolition job po siya ng makakalaban niya. Ganyan ang politika dito sa bansa mga kaparokya. Pero mga kaparokya, very genuine po yung reaction ni Mayor Vico Soto kahapon. Parang kinilig nang sinabi ni Bossing Vic Soto na susunod na presidente ang kanyang anak. Pero kasi proud parent lang po talaga si Bossing Vic Soto. Kaya niya po
nasabi iyon mga kaparokya. Ikaw kaparokya, susuportahan mo ba maging Pangulo ng Bansa si Mayor Vico Sotto? Please comment down below. Samantala, Direk Daryl Yap, sinubukang makipag-ereglo kay Bossing Vic Sotto. Yan ang isa sa naging topic sa SNN ni na Christy Fermin last episode at ayon kamo sa source nito ay sinubukang makipag-ayos ng kampo ni Direk Daryl Yap sa kampo ni Bossing Vic Sotto. At isang malaking big no ang naging tugon ng kampo ng Eat Bulaga host. So talagang di pa aawat si Bossing sa ginawa sa kanya ni Direk Daryl Yap kung saan pinaratangan ito na nag-R sa dating sexy actress na si Pepsi Paloma. Ngayon siguro naiisip na ni Direk Daryl Yap ang kanyang maling ginawa. 2 counts of cyber libel ang umakyat at 17 counts ang nabasura. Sa 19 counts na isinampan nito at humihingi ng danyos na 35 million. So may pagkakakulong po ang pwedeng ibigay or ihatol kay Direk Daryl Yap. Sa totoo lang mga parokya, masakit sa pamilya ni Bossing ang akusahan ng rape. Di umano ang magulang mo, ang lolo mo. Dahil kung sa akin man po mangyari yan ay masasaktan at masasaktan tayo. Kaya para sa akin, yung desisyon ni Bossing Vic Sotto na huwag makipag-areglo ay tama. Dapat pagdusahan niya din ang bagay na ginawa niya na sa tingin niya ay okay lang ang lahat. Malamang mga parokya umuusok sa asar or galit kay Bossing si Direk Daryl Yap ngayon dahil hindi napagbigyan ang pakikipag-ayos nito. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa ginawa ni Bossing Vic Sotto? Pakishare naman po ang thoughts nyo regarding po dito. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:21 PM or 1:22 PM ang Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga naman po sila po ay may segment na Gimme 5. So dito may kita po natin na ang Eat Showtime po ay may 6,200 live viewers. Samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So yan po ang Eat Bulaga ay may 7,000 live viewers. Again, as of 1:23 PM, ang Eat Showtime ay may 6,300 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 7,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang Eat Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 38.2 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.34 million subscribers. So sa oras na 1:23 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 14,000 viewers under GMA Network. Samantalang ang Eat Bulaga under TV5, sila po ay may 11,000 live viewers. So again, as of 1:23 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 14,000 live viewers at ang Eat Bulaga under TV5 ay may 11,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang Eat Showtime under po sa ABS-CBN Eat Showtime na may 2.55 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.38 million subscribers. So sa oras na 1:24 PM ang Showtime, sila po ay may 84,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 137,000 live viewers. So again, as of 1:24 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 84,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 137,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total ng Eat Bulaga ay 155,000 viewers at ang Eat Showtime ay 104,000 live viewers. Papalam po muna pansamantala, magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.